Okay, matindi po ang ating pag-uusapan ngayon. Isang gobernador binugbog umano ng isang presidential son. Ano ba yan? Ano ha? Governor po ito, governor. Binugbog raw ng isang presidential son. Meaning to say, si kaninong anak ito? Okay? Anak ba ito ni Bongbong Marcos ang nangbugbog sa isang governor? Pero dininay raw ito ng Malacanang. Kasi tinanong sila ng mga media at dininay nila ito. So, ito kasi ipapakita ko sa inyo itong balita na ito. Okay, ipapakita ko sa inyo ito, baka akala ninyo fake news po ito, no? Una na ito binalita ng Bilyonaryo News Channel na isang gobernador ay nabugbog sarado raw ng isang presidential son. Nagtatanong sila ngayon, anak ba ito ni Bongbong Marcos? Na bakit ba binugbog? Kasi raw nag-road rage raw. Alam nyo naman yung road rage, mainit ang mga ulo ng mga drivers dyan. Okay? Kasi kung totoo po ito, hindi mo na natin pangunahan, pero kung papanoorin muna natin itong balita na ito, no, at i-analyze natin. Kasi we are talking here about the personality of the administration. Kasi kung totoo po ito na ang isang anak ng presidente ay nang bugbog ng isang gobernador, how much more na kung tayo po ay nagkasala sa kanilang ordinaryong tao? Isang gobernador nga bubugbogin, how much more tayong mga taong bayan? Hindi na bugbog. Kung ang gobernador ay binubugbog, how much more tayong mga ordinaryo lang? Hindi na bugbog ang aabot sa atin. Siguro na gurgur tayo dyan. Ito po yung nakanuhan. Actually, nakaka-alarma po ito kasi hindi po ibig sabihin kung ito ay totoo kung ito ay totoo. Hindi po ibig sabihin na kayo po ay presidente ng Pilipinas o kung anak ka man ng presidente, hindi ibig sabihin na kayo po ay abusado sa inyong posisyon ngayon. 'Di ba? Kasi po para bang gagamitin nila ang kanilang kayabangan dahil yung ama ninyo ay presidente, parang sablay yata, no? Sablay yata. Sa panahon nga ni former President Duterte, hindi nga naggaganyan na yung mga anak ni Tatay Digong, no? Pero ewan ko lang kung gaano ito katotoo, because itong vlog ngayon ay pag-uusapan natin ang ugali nitong administrasyong ito, no? Pag-uusapan natin 'yan kasi meron rin tayong ipapakita mamaya, no? So, maraming mga pagde-deny itong administrasyon ngayon, no? So, unahin muna natin 'yan. Gaano ba ito katotoo? So, bago natin 'yan i-play yung video na 'yan, i-like, i-share muna para marami po ang makaalam dito at subscribe na sa mga bago pa lang para updated kayo lagi. Heto, panoorin ninyo itong balita na ito. Bugbog sarado raw si Bulacan Governor Daniel Fernando. Governor Daniel Fernando ang pangalan ng gobernador na binugbog di umano. Sino bang nagpapakalat nitong balita na ito? Alamin natin. Matapos makasagupa umano ang isang presidential son sa road rage incident sa NLEX. Road rage incident sa NLEX. Binugbog. Imagine that one. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. Yan ang mukha ni governor. Magaang muka dahil ginulpi ng isang mataas na opisyal. Ito raw ang dahilan kung bakit di muna nagpapakita sa publiko. Ay, si Ramon Tulfo pala ang nagpapakalat. Si Ramon Tulfo ang nagpapakalat sa balita na ito. Sana hindi ito totoo. Kasi wala namang kredibilidad itong Ramon Tulfo na ito
Ito pa talagang nagbalita. Pero hindi natin pangunahan. Sige, pakinggan muna natin. Si Bulacan Governor Daniel Fernando, ayon sa kolumnistang Simon Tulfo. Sangkot umano ang convoy ng gobernador sa road rage noong February 21 sa NLEX, kung saan hinabol at hinarang daw nila ang isang Land Cruiser na umovertake sa kanila. Sa kasamaang palad, anak pala ng Pangulo ang sakay umano ng Anak ng Pangulo. nasabing sasakyan. Nauna nang itinanggi ng Malacanang na sangkot ang presidential son sa insidente. Ang tanong, sinong anak yan? Kasi ang daming anak ni BBM, di ba? 3 yan, 3 lalaki. Si Sandro ba yan? Yung mataba ba yan? Yung kamukha ni Romualdez? Hindi, nagtataka lang ako Sino kayang anak ito? Salita na po kasi rito ang si Secday patungkol po dyan at ang alam po natin ay nag-iimbestiga po ang LTO. Most probably, mas maganda po maitanong ito mismo sa LTO. Hindi pinangalanan ni Tulfo kung sino ang nambugbog kay Fernando, pero hindi rin daw ang Pangulo o ang Presidential Security Command. Hindi rin daw alam ni PBBM ang sinapit ni Fernando. Wala po tayong informasyon dyan. Kung kanya po galing yan, mas maganda po sa kanya po umitanong. Sumipot si Fernando sa isang seremonya sa Capitol Gymnasium, pero tikom ang kanyang bibig patungkol sa umano'y road rage. Sabi naman ni Tulfo, madaling takpan ng black eye at pasa sa muka. Magaling daw ang mga taga-showbiz dyan. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Manatili Gaano ba ito katotoo? Yan ang natin, Yan ang hirap nitong bayan na ito Ako hindi muna ako magja-judge niyan. Pero ito, lesson learned ito sa lahat. Kung totoo man ito o hindi, ang sa akin lang, sana kayong mga nasa posisyon, especially if you are a government official, hindi ibig sabihin kayo na po ang mataas sa lahat. Okay? It's not only the presidential son, it's not only the governor, but this applies to all. Okay, kahit nga yung mga trabahante natin sa bahay, yung mga katulong natin sa bahay, hindi natin iaapi yan dahil mas maliit sila sa atin, no? Ayan, ang napala rin ng governor, mas malaki pa sa kanya, edi nag-road rage sila dalawa, ayan, binugbog. Ano kaya katotoo ito? 'Di ba? So, ang hirap kasi sa atin Example, ang dami na niyan sa road rage. Yung ka-road rage niya pala ay may dalang bang bang into the roof, no? May dalang bang bang into the roof. Inagalit, hindi napigilan, binang bang into the roof yung kaaway niya. 'di ba? Di natapos yung buhay. So, alam niyo naman yung road rage, mainit talaga yung ulo ng mga drivers diyan kaya nga sabi ko, every time na magmaneho tayo, kalma lang tayong lahat, no? Nung una nga naka-parking ako, no, sa aking sasakyan. Nagtatako, bakit may mga parang sumisigaw sa likod ng aking sasakyan? Kasi naka-parking ako, nagva-vlog ako, nagtatrabaho pa ako sa sasakyan ako, may plano na akong mag-vlog. Biglang may parang may nauntog sa likuran ng aking sasakyan. Yung pala, may nag-aaway sa likod ko. Naka-parking ako sa katabi ng isang bangko. Nagsuntukan na pala sa likod ng aking sasakyan. So ako, lumabas ako sa sasakyan ko kasi at that time, naghihintay ako sa aking asawa na kabago-bago lang nanganak, no? Kasi kumuha siya ng medical certificate at that time. So hinihintay ko siya sa sasakyan. Nagtataka ako na may mga nauntog sa sasakyan ko. Yun pala, nagsuntukan. Sinabihan ko yung kasi ang nag-away doon, yung isang parking boy at yung isa
nakatambay sa crossing na nagbibenta ng dollars. Marami niyan dito sa amin, nagbibenta ng dollar. Ang kaaway niya, yung parking boy. Kasi yung motor na nakaparking niya, hindi sila nagkakaintindihan sa parking. So ako naman, may komentaryo ako sa mga traffic aid doon kasi wala silang ginawa eh. Ang ginawa lang nila, sinisigawan nila yung mga nagsuntukan. E di sabi ko, kasi nabigla silang nag-separate. So, inano ko na. Anong tawag doon? Kinausap ko na yung nagbibenta ng dollar. Sabi ko, sir, wag mo nang patulan. Parking boy yan. Wag mo nang patulan kasi baka magsisisi ka kung merong mangyari sa inyong dalawa. Kasi yung nagbibenta ng dollar, kumuha na siya ng screwdriver sa kanyang motor. Anytime gusto niya nang saksakin yung parking boy. So parang kumalma siya, sir. Thank you so much, sir. Nagpasalamat siya sa akin. Huwag mo nang patulan, sir, baka magsisisi ka, no? Ma-social media pa kayo, mapahiya kayo, no? May naka-video. Tapos pagkatapos ng kinausap ko yung dollar exchanger na mama, pinuntahan ko rin kaagad yung yung parking boy. Sabi ko, sir, wag mo nang patulan. Sinabihan ko rin. Para kumalma ko, sir, wag mo nang patulan kasi matanda na yun. Sabi ko ganun. Baka magsisisi pa kayo, ma-Facebook kayo, mapahiya kayo. Hindi kumalma silang dalawa. Huwag mo nang patulan, sir. Okay lang yan, sir. Kasi magsisisi kayo kapag meron man nangyari, nagpadala kayo sa init ng ulo. O parang ganun, no? So, I was very proud at that time kasi po, naging instrumento po ako na kumalma silang dalawa. Ganun sana yung magiging mga traffic enforcer natin, yung mga taga-MMDA. Kung meron po magro-road rage, kayo yung mga unang tao na ipaalala sa kanila na nasa huli ang pagsisisi. Huwag niyong gawin. Ipaalala nyo, huwag mo niyong gawin, sir, kaya magsisisi kayo, ganyan. So, kumalma silang dalawa. Ganun yan sana ang gagawin natin. So, especially na itong mga road rage na ito, isang governor at isang presidential son, di umano. No? At alam ko, ang nakakatakot nito, hindi ito ordinaryong mga tao. May dala itong mga bodyguards at may dala-dala itong mga weapon. May mga bang-bang into the roof ito both parties. Kung aabot yan sa jarilan, patay tayo dyan, di ba? Kaya nga sabi ko, yan ang isa sa mga problema natin sa Pilipinas. Maraming mga abusadong nasa posisyon. Okay? And ang ating topic ngayon is anong ugali ng administrasyon ngayon eh. Alam mo ba na may inilabas na video itong si Chavit Singson na sinabi niya, nagkomentaryo po itong si Chavit Singson patungkol po sa sinabi ni Auntie Claire Castro na lousy script raw yung inilabas ng yung mga 18 ex-Marines. Lousy script raw. Kung malaw si script yan, hindi naman tayo naniniwala dyan. Kasi may picture silang ebidensya. Instead, na itong Malacanang, tulungan ninyo na imbestigahan ito kasi we are talking here about the corruption in the Philippines and that is the number one reason bakit galit ang taong bayan. Yan ang pinakadahilan na bumaba ang rating ni BBM. So kung tutulungan nyo itong lumantad na mga ex-Marines, baka ito pa yung ikakabalik ng rating ni BBM. Diba? Ito yun argumento ni Chavit Singson. Ating pakinggan. Ang claim ng Malacanang sagot, suitcase claims versus Marcos, lousy script. Sir, you're wrong. This is a serious accusation against your family. Correct. Sobra na po ang korupsyon ng ating bansa. Hindi po biro ito. Ang utang natin ngayon, 17,800 trillion. At ang ibig sabihin ni Chavit Singson, ito sanang administrasyon na ito,
you must be sensitive enough kung meron pong lumantad. 'Di ba? Sana ang ginawa ng administrasyon na ito, ipakita ninyo na meron po kayong interest, sensitive kayo patungkol po sa korupsyon by helping these 18 ex-Marines na imbestigahan ito. Pero anong ginagawa ninyo? Meron na ngang lumantad, ini-ignore ninyo, binabaliwala ninyo. Mas lalong nagagalit yung taong bayan. That means to say, ang sasabihin ng taong bayan, hindi kayo seryoso sa pagsugpo ng mga malalaking big fish dito sa korupsyon na ito. Di ba? Ganun na po eh. Bakit hindi nyo pinapansin itong mga may lumantad? Kung susuriin nyo naman, kung hindi totoo, i-reject ninyo. Bakit itong si Auntie Claire Castro ito dong instead na tutulungan, binabanata niya, lousy script. Nga para bang hindi rin lousy ang kanyang mukha. Di ba? Ang binabayaran natin taon-taon, 2 trillion plus. Serious po ito. Kung hindi aalis si Marcos, wala na mangyayari sa ating bansa. Mahuhulit rin. Bakit kanyo? Napakaraming involved. Lahat halos mga officials natin involved sa corruption dito. I repeat, this is a serious accusation against the family of the president. And this will cause the downfall of Marcos. At liwanag, palagi siya sabi, nagdala kay Martin Romualdez, hindi iimbestiga ng presidente. Bakit hindi? Kasampat siya eh. Ang liwanag po ang nakawan ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw ng kaban ng bayan. Walang iba ang mastermind kundi dalawa lang, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Imagine that one. Ito, Bongbong Marcos, sagutin nyo itong si Manong Chavit. That is a serious allegation, serious accusation na sinabi ni Manong Chavit na 2 tao lamang po ang nagko-control dito sa korupsyon sa Pilipinas. Grabe. Sana sagutin itong bago na mag-step down itong si BBM, o kung gusto mo ba nang tumaas yung rating mo, dapat sagutin mo itong mga issues na ito, patunayan nyo sa taong bayan na malinis kayo. Yun ang matino na government official. Di ba? Pero kayo iwas kayo ng iwas dito sa issue na ito eh. Bakit kaya? Nakikiusap po ako lahat sa ating mga kababayan. Tutukan po natin ito. Totoo po ito. Mali-maleta, deliver sa mga opisyalis natin. Pinamumunuhan mismo ni Bongbong Marcos. Grabe. Sobrang bagsak ang ating ekonomiya, sobrang bagsak ang foreign investment. Hindi na makapagtama, income ang gawin natin, hindi na natin kayang bayaran lahat ng inuutang nila. Kasi mantakin nyo ha. Isa ako dyan, guilty ako dyan ha. Isa ako sa bumoto dito kay BBM. Na buong akala natin na kapag si BBM ang iboboto natin, magiging maunlad ang ating bansa. But look at what happened now. Diba? Kabaliktaran. If only pwede natin balikan yung panahon na yun, di sana ako bumoto dito kay BBM. Sana si Isko Moreno na ang binoto ko. Ay nako. Nagsisisi talaga ako. Bakit binoto ko itong si BBM? Talagang grabe guys. Wala ba kayong konsensya? Hinahayaan nyo na malugmok tayo sa utang. Hinahayaan ninyo na maghihirap ang ating bansa. And you are proud of it? BBM? Hindi po nakaka-proud. Kasi po if you will try to compare yung time ni former President Duterte, halos every week meron pong mga inauguration na natapos na mga infrastructures, bridges, hospitals, airports. Yun ang maalala ko kay Duterte eh. Pero ngayon, ipinagmayabang pa yung
relief goods na mabilis na raw silang mag-impake ng relief goods. Kabubuhan? Grabe. So totoo po ito, ulitin ko, suportahan natin ang mga bagong bayani natin, mga ex-Marines. Mga Marines ang makapagbabago ng political history ang Pilipinas. Isipin niyo po ang... Alam nyo, ang mga ex-Marines, sila kasi yung vulnerable when it comes to... Sila yung laging ginagamit ng mga politicians. Yung mga retired ex-Marines na sisweldohan sila. Kasi after na mag-retire sila, wala na silang trabaho. Ang tinatanggap na lang siguro nila yung pension nila. Hindi naman ganyan kalakihan ang pension. Especially if nag-retire ka ng early. So they have to make another racket, no? Na makapapera sila. So ang mga ginagawa nito mga ex-Marines na ito, tumatap sila sa mga government officials. Kasi malaki ang sahod ng isang bodyguard, escorts, malaki yan. Tapos, syempre, itong mga ex-Marines na ito, talagang sila yung nakakaranas ng mga hindi rin magandang ginagawa ng kanilang mga pinagtrabahuan. Especially yung mga pinagtrabahuan nilang korap. Hindi naman lahat meron naman siguro mga matitino pang mga government officials. Pero dito, in the case of itong mga trabahante ni Zaldico na mga ex-Marines, siguro nakokonsensya na talaga siguro sila sa isiniliwalat ni Orly Guteza at naawa na siguro sila kay Orly Guteza. Tapos hindi pa mahanap-hanap ngayon si Orly Guteza. Hindi natin alam kung anong talagang nangyari kay Orly Guteza. So, ganun ba? Yung ganung usapan, isa rin itong si Ping Lacson, wala rin ginagawa, di ba? Binabaliwala kasi alam niyang matatamaan ng amo niya. Kasi mantakin nyo yung nakita na helicopter na merong mga maleta na ikakarga na doon sa helicopter, nakita doon yung plate number ng helicopter. Ngayon, merong isang video na sinakyan ni Tito Soto at sinakyan ni Ping Lacson na yun pala yung helicopter na yun kasi kapareho ng model sa helicopter at plate number. Patay tayo dyan. Booking nga sila Booking sila kasi nasakyan na pala ni Tito Soto at ni Ping Lacson yung helicopter na yun na pinagdalhan ng mga maleta. So, ang iniisip ngayon ng taong bayan, nakatanggap rin ba ng maleta si Ping Lacson at si Tito Soto? Sabi ko naman sa sarili ko, huwag niyo namang pagbibintangan muna si Soto at si Ping Lacson na wala tayong matibay na ebidensya. Baka, that is an old video na sinakyan ni Tito Soto at ni Ping Lacson, pero hindi naman sila tumatanggap ng maleta. No? Hindi natin pangunahan unless we have credible evidence na naghahatid ng pera sa bahay ni Lacson o ni Soto. Ganon. Pero kung the same helicopter lang ang sinakyan, tapos i-judge na natin na nakatanggap sila ng maleta, parang kulang sa ebidensya yun, di ba? Kulang. Let's be fair here sa Donmar TV. Ating bandera, isipin niyo po ang ating bansa. Ang most important, yung makinabukasan ng mga kabataan. Maraming salamat po sa inyo. At ang kagandahan pa nito, itong si Attorney Baligod, yung nag-e-expose dito sa 18 ex-Marines, in-interview siya sa Vox Populi sa mga banateros, no? So maganda po ito kasi meron siyang mga isiniwalat na hindi pa niya sinabi sa media at sa press con. Okay? Pakinggan natin kasi maganda po ito Ginawa natin itong press con na ito bago kami magsampa sa ombudsman para ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na merong ganitong reklamo. At para ma-inform sila at kasama nating bantayan ang ombudsman. Kasi kung nag-file na kami sa ombudsman, baka kasi mag-issue ng gag order. Kasi
tinatanong kasi sila ng media, bakit kayo nagpapa-press con muna bago ninyo sinampahan ng, dapat raw sana sinampahan muna nila ng reklamo bago sila nagpapa-press con. Sablay raw itong mga ex-marines na ito. Ito yung reason niya. Tama ako sa analysis ko sa previous kong vlog. Sabi ko, baka gusto nilang ipaalam muna sa taong bayan. Kasi, kung magfa-file sila at magrereklamo sila doon sa ombudsman, yung ombudsman kasali rin, na parang wala na silang tiwala sa institusyon natin kasi sangkot dito ang presidente, ang mga kaanak ng presidente. So, at mga kaalyado ng presidente. So, they might as well think and strategize kung paano nila ito ilalabas. Di ba? Ombudsman eh. Nandito na yung kasos o reklamo sa ombudsman. Walang magpapa-interview dyan, walang statement sa media, etc. Pwedeng gawin niya yon. Kaya minaramat po natin na ilabas na muna para marami tayong magbabantay sa ombudsman. Tama rin naman, di ba? Ano po ba ang inyong nais na mangyari? After this, alam naman natin na yung ombudsman ay binanggit nyo rin na dating DOJ secretary. Pero bakit doon nyo dinala? At ano ang gusto ninyong end nitong pahayag ninyo o yung revelasyon ninyo? Sige, attorney. Wala kasing ibang opisina sa gobyerno na maaaring mag-imbestiga sa nilalaman ng affidavit nila kundi ang ombudsman. Dahil ang nirereklamo natin po dito ay mga matataas na opisyal ng gobyerno at ang ombudsman ang merong primary jurisdiction sa kanila. So bago ka makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan, ay kailangan kang dumaan sa ombudsman. Bagamat meron ngang there is an apprehension, no, na nandun si Ombudsman Remulla at isa siya sa mga nababanggit. Pero sabi ko sa kanila ay walang ibang opisina at pangalawa, bigyan natin ng pagkakataon ang Office of the Ombudsman na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Paano, attorney, kung medyo umadvance na tayo? Paano kung doon pa lang pinatay na nila ang kaso na ito na isinampa ninyo? Ano po ang inyong next move? Sundan ko lang yung tanong ka para ilan yung natanggap na maleta ni Ombudsman? Sorry, no? Wala naman silang sinasabi na tumanggap ng maleta si Ombudsman. Ang sinasabi doon ay noong DOJ secretary siya, ay kinakausap niya ang mga ICC investigators, no? At alam naman natin na ang official position ng Republic of the Philippines ay hindi tayo makikooperate sa ICC. Pero patago silang nagkikita-kita at nag-uusap-usap. So ano po ang inyong next move kung sakasakali? Opo, kaya po ginawa natin itong press con na ito bago kami magsampa sa ombudsman para ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na merong ganitong reklamo. At para ma-inform sila at kasama nating bantayan ang ombudsman. Kasi kung nag-file na kami sa ombudsman, baka kasi mag-issue ng gag order ang ombudsman eh. Nandito na yung kasos o reklamo sa ombudsman, walang magpapa-interview dyan, walang statement sa media, etc. Pwedeng gawin niya yon. Kaya minaramat po natin na ilabas na muna para marami tayong magbabantay sa ombudsman. Ayun. So kadalasan po kasi, no, katulad nung nangyari kay Gutesa, bigla po siya nawala. Eto, gaano po ba tayo kasigurado na ito po ay magtutuloy-tuloy? At kung magtutuloy-tuloy po ba ito, itong mga hawak na ebidensya na ng 18 na Marines na ito ay masasabi ba nating may probable cause? Kasi para sa akalaman na rin nating mga kababayan, para malaman nila bandang huli, kung hindi ito matutuloy, may pumasok na naman na ibang espiritu, parang gano'n. Pagka babasahin po natin yung kanilang sinumpaang salaysay, ay
meron tayong tinatawag na ultimate facts lamang ang sinabi natin dyan, no? To create a prima facie basis na mag-imbestiga ang ombudsman. At pag nag-imbestiga na ito, ay ibibigay namin yung karagdagang detalye. Ayun. Oo. So, pakonti-konti po yung bitaw. Hindi naman, no? Sa ngayon ay tama na itong allegation natin na mag-imbestiga siya. Pagka nag-imbestiga siya, ay doon na natin ibibigay yung detalye ng mga bawat alegasyon doon. Okay. Halimbawa ay sinabi lang natin diyan na ang mga mambabatas na ito ay nakatanggap ng pera. So pagdating ng investigasyon, kung sino ang nag-deliver o nakakita, sila po yung magsasabi na kami ang nag-deliver dito sa particular na mambabatas o opisyal na ito. Ayun. Okay. Paano ba nabuo ito, attorney? Itong 18 na ito. Anong motivation nila? Kasi nung una, si Orly Gutesa, di ba? Tapos biglang lumitaw itong 18, tapos kayo na yung nakatayo. Oh, kasi sa pagkakaalam ko, si Orly Gutesa, lumapit siya kay dating Congressman Mike Defensor, tapos ni-refer ni Mike Defensor kay Senator Marcoleta. So, paano nangyari at bakit ikaw, yung tumindig para maging boses na itong 18 matatapang magigiting ng mga Marines? Oo. Isa rin ako sa mga milyon-milyong Pilipino na nanood sa Senate Blue Ribbon Committee. At nakita ko kung paano trinato si Gutesa, no? He was unfairly treated at ang masama, pinalabas pa siyang nagsisinungaling. Yun po ang dahilan bakit ko hinanap ang mga kasamahan ni Gutesa. Oo. So hinanap nyo po sila? Oo. Meron akong kaibigan na dati nilang katrabaho din at kinausap ko kung maaari kong kausapin yung iba pa niyang mga kasamahan. No? So, mula 4, naging 10, naging 20, at naging 30 yung aking kinakausap. Tumigil na ako kasi marami na masyado yung 30. Pero may mga rason yung iba kaya hindi ko muna pinasama. Ang rason dyan ay subukan natin itong 20 muna, sabi ko. Kasi baka hindi naman necessary na i-expose ko pa sa danger yung iba. Pero dito sa 20, 2 ang hindi nakapirma dahil yung isa ay nasa ospital, nagbabantay sa asawa niyang may sakit. Yung isa naman, meron siyang asawa na nagtatrabaho sa gobyerno at ang iniisip niya ay baka maapektuhan yung trabaho ng kanyang asawa. So sabi ko, okay lang. Kaya itong 18 ang lumabas muna. Kaya ng attorney, isa sa mga kinakawori, tanong din ng mga nasa social media, dahil nga doon sa nangyari kay Gutesa na pabalita na siya ay umurong, nagtatanong tuloy ang mga taong bayan, baka naman nagsalita itong mga ito, pagkatapos nilang magsalita, bigla din silang uurong, parang mas lalo tuloy lumalabo ang mga sitwasyon. Ano masasabi niyo dito? Sa tingin niyo ba paninindigan nila ito hanggang dulo? Palagay ko po dahil ang isang mabigat na rason kung bakit sila lumabas ay para suportahan yung sinasabi ni Gutesa. Oo. Kasi sa kanila walang iwanan eh. Yes po. Oo. Kaya naniniwala ako na hindi aatras o magbabago itong 18. May nabanggit din po kayo na kaya nagising itong mga sundalo na ito ay dahil po doon sa pangyayari doon sa isang apo. Ano ho bang buong istorya po nito? Yung isa doon ay merong apo na 2 years old lamang. Dinala sa ospital dahil may dengue. Pero walang maibigay na gamot. Kaya namatay yung bata. So, na-realize niya na noong nag-uusap na kami, pinaliwanag ko kasi sa kanila yung kasalukuyang suliranin ng ating bansa. Yung sa ekonomiya, sa politika, at naintindihan nila na kaya pala naghihirap ang mga Pilipino ay dahil ninanakaw ng mga opisyal ang pera na para sana sa mga serbisyo. Ipinaliwanag ko nga rin noong PDAF scam na ganun din yung aking motivation, kako. Kaya naniwala at nagtiwala sila sa akin. So,
Para rin po dito sa suporta dito sa 18 na Marines, no? Kasi baka mamaya biglang umatras. Pwede po ba silang ituring ng mga whistleblower? At kung ganon, sako po ba sila nitong mga whistleblower protection para sa kanilang kaligtasan din? Yeah, pwede naman silang isama sa witness protection program. Pero ipinaliwanag ko sa kanila kung ano ang pwedeng mangyari, no? At talagang hindi sila papasok sa witness protection program. At palagay ko, hindi lang kasi, ito lang ang nakikita natin yung 18. Hindi natin nakikita yung ibang kasamahan nila na sumusuporta sa mga ito. Attorney, Ito, tanungin ko lang yun, follow up ko lang yun. Ito po ba yung mga retirado o ito yung mga active pa? Wala na sila sa serbisyo. Yung mga sumusuporta po. Mix po yan. Merong nasa serbisyo, meron ding mga kasamahan nila dati kay Gutesa. So hindi po totoo yung sinasabi nila na parang yung military o yung AFP ay against dito sa mga ito? Well, as an institution, sinasabi ng AFP, ang Philippine Marine Corps, ang Philippine Navy, na kumbaga parang wag niyong tularan sila. No? Pero individually, may mga opisyal pa nga na nagte-text at kinocongratulate nila ang mga ito. Kakaiba ang kanilang pagmamahal sa bayan. so in short, yung uniform men natin, officially, ang statement, wag tularan. Pero karamihan, siguro it's safe to say, karamihan sa kanila, gusto yung ginagawa nitong 18 na to. Wala akong statistics kung karamihan ba. Pero yung mga rangko ng mga nagsasabing tama ang ginagawa nila ay matataas. Oh. Napansin ko po, attorney, na kayo po pag nagsalita at nagbigay ng mga statement, ingat na ingat kayo na hindi makulayan. Pero gayon pa man, ang sinasabi ni Trillanes, ito lang kaninang interview, kayo daw po ay ang inutusan lamang o ang pinaka-head ng kung anumang ginagawa ninyo ay ang mga Duterte. Ano po masasabi nyo dito sa issue na to? Sa buong buhay ko ay hindi ko pa nakakausap si VP Sara. No? Si dating President Duterte, hindi ko alam kung naaalala niya o natatandaan niya ako. Kasi bilang na bilang yung pagsasama namin noong 2016 pa yon, no? Yung mga kapatid ni VP Sara, hindi ko naman sila kilala na personal o nakakausap, no? So hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung akusasyon na inuutusan ako ng mga Duterte. Kasi daw yung may sinabi si Auntie Claire, nagpapahiwatig siya, yung sumundo sa inyo after the press con. Pwede ba nating sabihin kung saan ba kayo sumakay, saan ba kayo umangkas, sino sumundo sa inyo? May sasakyan si attorney, ang ganda ng sasakyan niya eh. Ba't Yung siya kasi may sundo raw Alam mo kung ano yung sasakyan ni attorney? Jet. Lumanti sa taas Ay, attorney, sino po nagsundo? Humiram po ako ng 2 vans, no? Kasi isa lang yung aking van At 18 ang mga ito. Kaya humiram ako ng van ni Mike Defensor at saka ni Consilor Rani Ludovica. Kasi si Mike Defensor, kinausap ko yan nung nakakausap ko na itong mga sundalo. Kinausap ko si Mike Defensor para magtanong kung ano ang nangyari kay Gutesa. Kasi para may input siya, para hindi ko, I won't commit the mistakes, in quotations, no? I won't commit the mistakes kung bakit ganito ang nangyari kay Gutesa, no? And then, may pangalawa kaming nag-meeting, tinanong ko siya, nakakausap mo ba si Saldico? Kasi nagkasama sila sa Kongreso Sabi niya, may kaibigan ako na nakakausap siya. Pakisabi mo naman kay Saldico na bayaran niya yung last month salary, 13-month pay, and termination pay nung mga ito. So yun yung pangalawa naming pag-uusap. And then mula noon ay nangungumusta siya, kumusta yung mga sundalo, sabi niya.
So, ina-update ko rin, okay naman, etc. Pero wala siyang detalye na nakukuha Kasi sa akin. yun po ang argumento ni Trillanes na instead na mag-focus sa mga statements ng mga ex-Marines, ay nakafocus siya kung sino ang nasa likod nitong mga ex-Marines. Gusto nga naming malaman kung totoo ba itong sinabi ng mga ex-Marines. Siya naman, todo naman siya, inalam niya kung sino ang may kagagawa nito. Sablay ka, Trillanes. Kaya nung February 23, nung nag-decide kami na sagawa ng isang press con, kinausap ko si Ma'am Malu Tikia. No? Ma'am, pwede ka pang mag-arrange ng kwan. O sige, bigay ko yung details sa'yo early, sabi niya. And then, tinawagan ko ulit si Mike. Mike, meron ka bang sasakyan na pwede kong mahiram? Sabi. Para saan? Sabi niya, meron lang akong kwan. Mabait naman siya, so pinahiraman niya ako. Si Rani Ludovica, matagal ko na rin niyang kakilala, kaibigan na taga Quezon City. Nahiraman ko rin ng isang... At inamin rin niya, itong si Mike Defensor, na tinulungan niya. So anong... what is for Trillanes to say na tinulungan niya ni Mike ganun? Hindi naman issue yan. sasakyan. Kaya Diba? dalawa yung vans na nahiram ko. Matindi, no? Kasi mayroon kagad silang information tungkol doon sa sasakyan kung saan sumakay. Pero itong mga information na ibinibigay ng mga Marines na ito, parang hindi naman, Pero wala parang silang balak. nabanggit nyo na may sumusunod kasi sa inyo after nun eh. Oo. So ako lang ha, no, i-shorten natin ang vlog na ito. Ang sa akin lang, malabo na uusad po itong paglantad ng mga ex-Marines. Ako nauunawaan ko na, ako personally, naniniwala ako na nagsasabi ng totoo itong si Attorney Baligod. Yan si Attorney Baligod, yung nakaputi. At naniniwala ako sa mga ex-Marines na ito. Pero hindi pa rin ito uusad kasi nga hawak ni Bongbong Marcos ang ating mga kapulisan, kasundaluhan at lahat ng institusyon natin sa gobyernong ito. Kung itong aligasyon, akusasyon, if it will damage the administration and Bongbong Marcos, hindi pa rin ito uusad. Yun lang ang aking Kaya nga ako, lagi kong sinasabi na hintay-hintay lang kayo sa 2028 pag nanalo na si BP Sara. Talagang nakabinbin ang daming kaso nitong si Bongbong Marcos. Yun lang po ang aking dyan ha. So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-like at saka mag-share itong ating balita, okay? Para marami po ang makaalam for awareness na ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. At mag-comment kayo sa comment section para basahin natin ang inyong opinion. Okay? Sa mga bago pa lang dito, mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.